Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 23, 2025. Patuloy nga po na lumakas yung northeast monsoon o yung amihan. Ito nga po ay umaabot na hanggang dito nga po sa parte ng Metro Manila. Habang yung shearline naman, apektado po niyan ang bahagi ng Bicol Region, Aurora at pati po rito sa may parte ng Quezon. Habang yung shearline naman ay apektado po niyan ang Palawan at ang Visayas. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado naman po niyan ang Mindanao. Asahan po natin yung maalinsangang panahon sa parte nga po ng Mindanao. Dito naman po sa ating rain map animation, so expected nga po natin mamayang alas 3 ng hapon, may mataas ang posibilidad na magkaroon ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa eastern section ng Visayas. Pero yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, ganun pa rin po. Yung parte pa rin po ng eastern section ng Visayas, mataas pa rin po ang posibilidad na magkaroon ng mga isolated rain shower o yung mga pag-ambon. Expected na rin po natin yung ating gale warning sa may eastern seaboard ng Visayas, Mindanao at ng Bicol Region ay posible nga po umabot yan hanggang 3 meters to 5 meters high yung kanyang taas. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mangingisda dito nga po sa eastern seaboard ng Bicol Region, Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas po, February 24 ng alas 11 ng umaga, patuloy pa rin pong malakas yung ating northeast monsoon. Pagdating naman po ng February 25, 11 a.m., mataas po ang tsansa na may mga pag-ulan sa parte ng Mindanao. Habang patuloy nga po yung paglakas ng amihan at yung shearline ay posible nga po yan ang makakaapekto sa parte ng Mindanao. Pagdating po ng February 26, maninipis na kaulapan nga lang po yung ating nakikita dahil patuloy nga pong lalakas yung northeast monsoon o yung amihan na posibleng umabot nga po yan hanggang sa parte ng Mindanao. Pagdating nga po ng February 27, dito po bahagyang dahan-dahan mababawasan yung ating amihan. At pagdating po ng February 28, magkakaroon na muli ng shearline na makakaapekto sa parte nga po ng Mindanao. Pagdating naman po ng unang araw ng Marso, expected naman po natin maulan nga po sa parte ng Visayas dahil po yan sa shearline at yung dahan-dahan na paghina ng northeast monsoon. By March 2, posible pong maging maulan sa eastern section ng Mindanao, Visayas at ng Bicol Region dahil po yan sa shearline. Pagdating naman po ng March 3, expected natin na may mga pag-ulan pa rin sa eastern section ng ating bansa. At pagdating po ng March 4, expected po natin sa may parte ng Palawan, eastern section ng ating bansa at western section ng Mindanao at western section ng Luzon may mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng March 5, dito po ay tuluyang hihina yung amihan at makakaapekto po sa atin dyan yung easterlies at posibleng magkaroon tayo ng ITCC sa parte ng Mindanao o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng March 6, mataas po ang posibilidad na may mga pag-ulan sa parte ng Mindanao at sa Palawan habang yung shearline ay magpapaulan po yan sa may parte ng eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng March 7, dito nga po may pagbugso pa rin ng northeast monsoon o yung amihan at yung shearline ay posibleng magdala ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng March 8, muling paglakas po ng amihan at yung shearline ay magpapaulan po yan sa ating bansa, lalong-lalo na nga po dito sa Bicol Region, sa may Metro Manila,
Visayas at magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito nga po sa may parte ng Sulusi. Pagdating naman po ng March 9, expected natin na maulan nga po sa parte ng Bicol region, malalakas na pagulan dahil po yan sa shear line. Kung mapapansin nga natin, inabot po ng hanggang unang linggo ng Marso ang northeast monsoon na nakakaapekto sa ating bansa. Posible pa rin po itong magtagal hanggang sa katapusan ng Marso. Kaya iba yung pag-ingat at paghahanda pa rin po sa ating mga kababayan dahil may mga possible low pressure area na po tayo nakikita sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po yung ating i-monitor sa mga susunod na advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.